Okay. Tayo po ngayon ay mag-aaral ng salita ng Panginoon. Ating pinag-uusapan paano naging aral sa atin ngayon yung mga Bible character at pinag-uusapan natin si David at saka si Jonathan. At isa sa mga katangian na meron silang dalawa ay matapat. At napunta yung usapin natin, saan ba magandang ginagamit ang katapatan or faithfulness? Nung mga nakaraang linggo, pinag-usapan natin, maging tapat tayo sa ministry, sa money, sa matter, and then sa message. Ngayon, meron pa ulit tayong pagbubulay-bulayan. Ito pa rin ay nagsisimula sa letter M. Tayo muna tayong lahat, hingi muna tayo ng guidance sa Panginoon. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami ay nagpupurit pasasalamat dahil ito po yung malaking opportunity uli na kami ay makapakinig ng salita ng Diyos o salita nyo, Panginoon, na makapangyarihan. Opportunity, Panginoon, para kami ay makapag-worship. Anumang bigat na meron kami ngayong umaga na dinadala, anumang mga alalahanin, Panginoon, na meron ang aming puso't isipan, Panginoon, tulungan niyo po kami, Panginoon, na ma-overcome ito at nang sa gayon ay makapokus lamang kami, yun talagang genuine worship. Na andito kami para pasalamatan kayo, para purihin ang inyong dakilang pangalan, para i-absorb ang makapangyarihang salita ninyo sa buhay namin. Dahil hindi lamang kami pwedeng mabuhay sa tinapay lamang, kundi sa bawat salita na namumutawi sa inyong mismong bibig. Salamat, Panginoon, patawad sa anumang pagkukulang namin, walang lihim, walang pagkukulang na hindi nyo nakita na amin namang ginawa. Forgive us, Lord. Cleanse us, Lord. Dalangin namin ang Banal na Espiritu na siyang mangusap sa kalagitnaan namin at magpaunawa ng lalim ng inyong salita. Salamat po. Ito'y panalangin namin sa inyo sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Amen. Pag-uusapan natin ngayon, mga kapatid, ito na po tayo, almost panglima na po na letter M. Mahalaga na matapat bilang panglimang M, member ng church ng Panginoon. Okay, mahalaga na maging tapat tayo bilang member ng church ng Panginoon. At minsan lang itong mangyayari sa buhay natin. Kaya naman mahalaga kung minsan lang mangyayari na tayo mapabilang sa local church o sa church ng Panginoon, mahalaga na tayo'y magtapat sa church kung yung church na kinabibilangan po natin. Okay, pero bago natin i-discuss ito, yung katapatan bilang membro ng church, pag-usapan natin muna, mga kapatid, paano ba nagiging member ng church ng Panginoon ang isang tao? Paano ba? Paano ba nagiging membro? Meron bang form na pipirmahan, isasubmit, may 1-by-1 ID picture, may thumb mark ba? Ganun ba ang paraan para maging membro ng church ng Panginoon? Ang tinutukoy natin, yung church ng Panginoon, ano? Okay, na tiniyo niya during 33 AD. Ngayon po, paano ba? Hindi po tayo manghuhula. Atin pong pag-aaralan sa linaw at mga sitas ng Biblia kung papaano ba maging membro ang isang nilalang o isang tao sa church ng Panginoon. Atin pong buklatin ang ating Biblia sa Acts chapter 2, verse number 41. Ganito po ang pagkakasabi sa talata. Then they that gladly receive His word. Doon muna tayo, ha? Sabing ganoon, sila na masaya, willingly, na tumanggap ng kanyang salita. Kaninong salita ito? Ang pinag-uusapan dito, mga kapatid, ang context ng chapter 2 ng Acts, si Peter na nagpipreach during Pentecost. Kaya ang pinag-uusapan dito na His word, yung preaching, yung message ni Peter, yun daw yung tinanggap ng mga nakarinig ng preaching ng message ni Peter. Ang tanong, ano ba yung preaching?
Ano ba yung message ni Peter na ipinirich niya sa mga taong tumanggap ng masaya? Ito po ang mensahe ni Peter. Acts chapter 2, verse 38. Punta tayo doon sa bandang ibabaw ng talata. Ito po ang nakalagay. Ito po yung preaching ni Peter. Then Peter said unto them, repent. That is, ito po yung preaching ni Peter. Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of sin, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Ibig sabihin mga kapatid, yung tinanggap na preaching, na message ng mga tao, yung preaching ni Peter is about the Lord Jesus Christ. Ang sabi ni Peter, mag-repent kayo. Magsisi kayo sa inyong mga kasalanan. And every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of sin. To make the long story short, ang preaching ni Peter about salvation. Na walang makakapaglinis ng kasalanan mo, na itong kasalanan na ito na magdadala sa atin sa impyerno, walang ibang pwedeng maglinis ng kasalanan yan kung hindi si Kristo. Therefore, ang kailangan ng tao ay si Kristo. Si Kristo ang dapat panampalatayanan, si Kristo ang dapat tanggapin bilang tagapagligtas. Nakita niyo po yung hanay ng talata. Ang unang ginawa ng mga tao, tinanggap nila yung mensaheng malinaw ni Peter. Di ba kung minsan, i-witness natin yung tao at naliwanagan sila, tatanggapin nila yung mensahe, ang Panginoong Kristo bilang tagapagligtas nila. Okay, yun yung una. Ngayon po, balikan natin yung sumunod na ginawa nila. Then they that gladly receive His word, ano nangyari? Were baptized. Una, receive. Pangalawa, baptize. Okay. Doon muna tayo sa salitang baptize. Pastor, ano ba ang biblical baptism? Meron pong biblical baptism at meron naman ang baptism na ginawa lang ng tao at paraan lang ng tao. Ano po? Ang tinutukoy natin ngayon, paano ba maging miyembro ng isang church o ng isang local church? Unang move, pagtanggap. And then, pangalawa, nakalagay dyan, binaptize sila or baptism. Ano ba ang biblical baptism? John 3:23. What is biblical baptism? John 3, verse number 23. Mahalaga po ito, ha? Lalo na yung mga miyembro at saka yung gustong malaman kung paano ba maging miyembro ng church ng Panginoon. Ganito po. And John also was baptizing in Aenon, near to Salem, because there was what? Much water there. And they came and were baptized. What is biblical baptism? Ang nakalagay sa Bible, nung nagbabaptize si John the Baptist, kinailangan ng much water. Hindi isang tabo. Hindi isang baso. Ang biblical baptism, ang tunay na baptismo sa Bible, nangangailangan ng much water. Di maliwanag, no? Again, ulitin ko lang, hindi isang batyak, hindi isang tabo, hindi isang baso. Pag sinabing biblical baptism, much water. Ngayon po, tama po yung ginagawa ni John. Dahil ang Greek word ng salitang baptism is baptizo. Na ang ibig sabihin ng baptizo, to dip or to immerse. Brother Jaime, sa isang tabo ba, kaya mo bang isawsaw ang tao doon? Kaya mo bang ilubog sa isang tabo yung tao? Hindi eh. Lalo na sa isang baso. Ang baptism, mga kapatid, to dip or to immerse. Kaya yung definition, tumutugma
sa ginawa ni John the Baptist. Okay. Nung binautismohan ng Panginoong Kristo, nung bautismohan, ano po ang nangyari? Matthew chapter 3 verse 16. And Jesus, when He was baptized, went what? Up, straightway, out of what? Out of the water. Nagtutugma-tugma ba yung senaryo sa Bible? Ang sabi ng Bible, ang Panginoong Kristo ay binautismohan, went up straight out. Ibig sabihin, nilubog. Out of the water. And lo, the heavens were open unto him, and he saw the Spirit of God descending like a dove and lighting upon him. O, tugma-tugma, no? Kapag biblical baptism talaga ang pinag-uusapan, kasi sabi nga natin, Bible interpret itself. Maliwanag sa Biblia na ang biblical baptism nangangailangan ng maraming tubig dahil ang biblical baptism inilulubog. At ang example dito at ang classic example na nabasa natin, walang iba kundi ang Panginoong Kristo. Nang siya ay binautismohan ni John the Baptist, went up straightway out of the water. Amen? Pastor, ilang oras nilulubog? Maybe 30 minutes, ganon. Hindi. Nilulubog. Nilulubog. No po? Ngayon po, unang senaryo, sila na nagsipagtanggap. Meaning to say, ang binabautismohan, yung may kakayanan na tumanggap. Tama po. Ang baby po, mga kapatid, walang kakayanan na niya na mag-reject at mag-receive. Kasi baby eh. Meaning to say, paano ba yung maging member ng church? Malinaw yon. Yung may kakayanan na maunawaan yung preaching ni Peter about the Lord Jesus Christ na siya lang ang tagapagligtas. Kaya hindi natin ginagawa, mga kapatid, yung baby. Hindi po. Yung nakakaunawa na po. Yung nakakarinig na ng preaching. And then nung maunawaan nila, tinanggap nila, anong sumunod na step? Binautismohan. What is biblical baptism? Inilulubog. Alam niyo po ba sabi ng Bible? Kaya inilulubog? Sabi ng Bible, isinasalarawan ng baptism. Ano po? Yung kamatayan ni Kristo kapag nakatayo yung tao at pag inilubog, pagkalibing ni Kristo at pag inahon, yung pagkabuhay na muli ni Kristo. Meaning to say, ang baptism ay nakasentro pa rin. Kanino? Kay Kristo. Hindi po ito isang ritual. Hindi po ito isang sakramento. Ito po ay Christ-centered na ordinansa ng church. O sa Lord's Supper nga, ang sentro pa rin si Kristo eh. Kaya nga, ipapalagay ko dito. Si Kristo talaga ipapalagay ko dito. Amen? Malinaw po. Okay. Nadali na nila yung unang step. Anong step? Tumanggap, hindi nag-reject. Kaya kung minsan, pag nagtatracks giving tayo, nire-reject, iba tinatanggap, iba busy, iba uupuan ka, iba ayaw talaga. Ito, gladly receive eh. Masaya, willing eh. Walang rejection eh. Tinanggap si Kristo. Nung panahon na yun, mga kapatid, si Kristo hindi talaga kilala pa. Bihira talaga, napaka-rare pagka pinaniwalaan mo si Kristo. Okay, tinanggap. And then nabautismohan. Nabautismohan. Anong sumunod na hakbang? Tsaka pa lang, balik tayo sa Acts 2:41. Receive, baptize, ano na nangyari? And the same day, there were added unto them about 3,000 souls. The word added, sila'y napabilang na doon sa 120 na miyembro na ng local church noong panahon ng Panginoong Kristo. Ilan yung nadagdag ngayon na nabautismohan? 3,000 souls. Pastor, paano maging miyembro ng church ng Panginoon? Tanggapin si Kristo, bautismohan,
tsaka ka palang mapapa bilang sa church ng Panginoon. Amen? Meron sa church na save. At meron din sa church na sympathizer. Ang save, magpapabaptize talaga. Amen? Okay. Kaya yun po ang nangyari. Nadagdag lang sila nung sila'y nag-receive, nung sila'y mabaptize, and then, sabi ng Bible, sila'y nadagdag at 3,000 soul yung nadagdag. At bilang member na ng church ng Panginoon, yan na, di ba? Ganyan, ano? Mahalaga, kung nangyari na po sa atin ito, say amen ko, kung nangyari na po sa atin to, say, baptize, added. Kung kabilang ka na ngayon sa simbahan ng Panginoon, napakaraming tao sa mundo, pero ikaw ang isa na naligtas at napabilang. Ang tawag dyan, mga kapatid, privilege. Amen? Ngayon, nandito na tayo, member na tayo ng church ng Panginoon. Anong mahalaga? Magtapat na tayo. Amen? Amen? Kanina may naisip ako, bakit yung mga empleyado nagtatapat sa trabaho nila? Kasi may sahod. Bakit yung mga estudyante nagtatapat sila sa pag-aaral nila? Kasi may grade. Amen? O, alam niyo na kasunod na sasabihin ko. Amen? Mahalaga na nagtatapat ka bilang membro ng church ng Panginoon. Uulitin ko lang po mga kapatid, church ng Panginoon. Hindi po church ni Pastor Bernard, no. Ako po'y alipin lang ni Kristo. Ako po'y under shepherd lang ni Kristo. Ang church na ito, ang may pagmamayari ay hindi ako, kung hindi si Kristo. Sabi ng Bible, may 2 o 3 nagkakatipon sa pangalan ko, nandyan ako sa kalagitnaan. Kaya nga po, ninanais natin na kapag nandito tayo at nagkakatipon at pinag-uusapan ng pangalan ng Panginoon sa Kristo, maniryoso tayo. Hindi tayo nagpunta rito para magkwentuhan. Nandito tayo para mag-worship. Amen? Hindi tayo narito para matulog. Narito tayo para mag-worship. At bilang membro ng church, mahalaga na nagtatapat tayo. Ngayon po, saan mga bagay tayong magtapat dito sa church? Bilang member ng church, mahalaga ang matapat na pananambahan. Lang naman ang ginagawa natin dito sa church ng Panginoon, yun ay ibinigay natin na ipinapagawa sa atin, manambahan. At kung ibinigay ng Panginoon sa Kristo na tayo dapat nananambahan, abay maging tapat na tayo sa pananambahan. Ano po? Okay. Tignan niyo po ito. Nung sila ay mag-receive, mabaptize, at madagdag sa church, verse 42, ito po ang nakalagay. And they continued. Tumigil ba sila? Lumubay ba sila? 3 buwan lang ba silang nagkatipon-tipon? Hindi po ang nakalagay dyan. And they continued steadfastly, nanatiling matibay in the apostle doctrine, fellowship, and in breaking of bread, and in what? Prayers. Nanatili silang matibay. Bilang membro na sila ng church ng Panginoon, nanatili silang matibay. Sa doktrina ng mga apostol, fellowship, breaking of bread, and in prayers. Alam niyo yung church tong araw, itong binabanggit natin, balancing paglilingkod sa Panginoon ang ginagawa nila. Amen? Sabihin nyo nga po, balanse. May doktrina, matibay sila sa doktrina. May fellowship, matibay sila sa fellowship. Breaking of bread, when say breaking of bread, fellowship ito na may kainan, may boodle fight, o kaya naman yung tinatawag nating Lord's Supper. At meron silang tinatawag na prayers. Abay, dumadalo po sila ng prayer meeting. Sabihin nyo nga po, prayer meeting. Yan po yung balanse
na buhay ng Kristiyano at paglilingkod. Ako ba nagsabi nito? O Bible? Si Kristo ba ang may gusto nito o si Pastor B? Church, listen carefully. Huwag kang namimili ng paglilingkod mo kung miyembro ka ng church ng Panginoon. Again, church ng Panginoon. Alam niyo, kapag yun ang motivation natin, church to ng Panginoon eh. Pero kapag iba motivation mo, hindi mo talaga gagawin to eh. Mahalaga mga kapatid na ang motivation ng bawat miyembro ng church, church ng Panginoon. Hindi church ng kung sino-sino, ito'y church ng Panginoon. Pupunta ako sa church ng Panginoon. Maglilinis ako sa church ng Panginoon. Magpapakanta ako sa church ng Panginoon. Mag-o-audio ako doon sa church ng Panginoon. Magso-soul winning ako dahil ito'y church utos ng Panginoon. Alam niyo ang ginawa nila? Nanatiling matatag. Ibig sabihin sa Tagalog pa, pumirmes. Hindi weak eh, nanatiling matatag. Are you with me? Alam niyo po ba ang katotohanan? Tuwing gigising tayo sa umaga, nababawasan na po yung buhay po natin. Lahat po tayo, tuwing gigising tayo sa umaga, papunta tayo sa ating kamatayan. Do you realize that? Nung isang araw, babaakyat ako dyan. Ngayon, sobrang sakit ng ganito ko at saka ganito ko. Sabi ko, iba na talaga yung nagkakaedad. Samantalang nung araw, sa tulay pa ako tumatalon, sa tulay ng Sibol. Pagtalong ko sa ilog, babalik ko uli ako sa tulay, tapos tatalon uli ako. Nung araw yun. Pero ngayon, napakababa niyan para i-compare sa tulay ng Sibol. Hirap na po ako. Do you realize that? Bukas, paggising mo, bawas na naman ng isang araw yung buhay mo. Ito po, sabi ng Bible na maging membro na sila ng church. They continued. Lahat sila, are you with me? They continued steadfastly in the apostle doctrine, fellowship, breaking of bread, in prayer. Ang tanong ko, 3,000 ito mga kapatid, iba-iba ugali dito, may nakaka-open dito, makakagawa ng mali dito. Pero church, tingnan niyo po ito. Dahil sila ay naging matibay dito, hindi sila nagpatinag kung ano man yung pwedeng magpatinag sa kanila. They continued steadfastly. Verse 46. Sino po ito uli? Sila ba? Sila po uli ito. Ang nakalagay sa Bible, and sila continuing daily. Abay, araw-araw pa. In one accord in the temple, and breaking of bread from house to house, did eat their meat with gladness and singleness of what? Of heart. Alam niyo mga kapatid, kapag talaga nag-absorb tayo ng katuruan ng Panginoon, titibay talaga tayo eh. Subukan niyo pong huwag pahalagahan ang Word of God. Babagsak ka, hihina ka. And sila uli, continuing daily with one accord in the temple. Amen? Ano po ang nangyari? Ito po nangyari sa mga day na yon. Inalagaan nila ang kanilang espiritualidad. Inalagaan ba nila? Inalagaan nila. Kasi pag tumanggap tayo sa Panginoon sa Kristo, na born again tayo, meron tayong spiritualidad na kailangang alagaan. Ito yung lumalakas, ito yung umihina. Pero ang nakakatuwa dito, inalagaan nila. Sa pamamagitan ng pagdalo araw-araw sa pananambahan,
para sila ay lumakas, lumago spirituality. Ang totoong Christian, may strong appetite for spiritual food. Amen? Kapag mga kapatid, hindi natin nararanasan ito, yung pagkagutom sa salita ng Diyos, baka walang espiritong nabuhay kaya walang nagugutom. Are you listening? Ang totoong Kristiyano, mayroon siyang strong appetite for the spiritual food. Sino sa inyo kapag preaching na nawawala na ng gana? Baka kung minsan mali na naman talaga yung umiikot sa isip natin. Again, ito yung church ng Panginoon. Ito yung Word of God. Nababasa ba natin? Haka-haka lang ba ito ni Pastor o Word of God? Appetite for spiritual food. Sabi ng psalmist, dahil si David naman talaga yung tinatalakay natin, sabi ng Psalms 122 verse 1. Tignan nyo appetite nitong ng psalmist or si David. Tignan nyo appetite niya. Sabi nga noon sa verse 1, I was glad. Masaya ako. When they said unto me, let us go into the house of the Lord. Kapag mayroon nag-aya sa akin na pumunta tayo sa house of the Lord, tara manambahan tayo, pumunta tayo sa church, ang puso ng psalmist, masaya. Paggising sa umagang ganun, ako, linggo pala ngayon. Wala, itatayo ako eh. Kapatid, i-check natin ang ating espiritualidad. Dapat ganito ang ating attitude. Amen? Ito ang biblical attitude dapat ng mananampalataya ng Panginoon Kristo. Ako'y natutuwa sa kinukwento ni Sir Mar nung pumunta kami nung isang araw sa kanila. Itong mga pamangkin niya, hindi na raw niya talaga ito inaaya. Pumupunta yan sa bahay nila at sinasabi, may simba ba bukas? Kasi akala nila, pag may bagyo, walang ano. Kahit may bagyo, may simba dito. Amen? I was glad. Ngayong umaga, limi-limi natin, Panginoon. Check niyo yung puso ko. Matabang na ba ang puso ko sa paglilingkod sa inyo, sa worship sa inyo? Pa-check natin sa Panginoon. At pag hindi na ganito ang puso natin, manalangin tayo sa Panginoon, Lord, i-renew nyo ang aking spirit, ang aking puso, nang mabalik yung ganitong sigla ng pagsamba sa inyo. Amen? Ano ba meron sa SM? Pag nag-ayaan sa SM, ang saya. Are you with me? O baka naman nakuha na ng mundo ang saya mo. Inuubos na ng mundo yung saya mo. Kaya pagdating sa Panginoon, wala ka nang maibugang saya. Baka ibinuga mo na sa mundo yung excitement. Lagi kang excited pag doon. Kaya naubos na. Kaya pagdating sa Panginoon, wala na, hindi na excited. Are you listening? Sabi ng psalmist, I was glad. I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Masaya ang psalmist pag inaya mo sa house of the Lord. Ang tanong, bakit kaya, Brother Jaime, masaya siya? Ano ang meron sa house of the Lord? Letter A, nandoon ang cross ni David. Letter B, 5 ang TV sa house of the Lord. Letter C, may merienda after worship. Ano ang dahilan? Bakit masaya siya, excited siya na pumunta sa house of the Lord? Hindi pwedeng masaya tayo na walang dahilan. Tama po. Hindi pwedeng excited tayo sa isang lugar na walang dahilan. Ano ang dahilan ng psalmist? Bakit
masaya siya pag pinag-usapan ang pag-aaya sa house of the Lord. Here's the reason. Psalms 42, verse 1. Psalms 42, verse 1. Meron muna siyang ibinigay na illustration at mamaya ikakabit niya sa kanyang pagkatao. Sabi ng Psalmist 42 verse 1, as the heart panteth after the water brooks, kung paano ang usa ay humihingal sa uhaw sa tubig ng batis. Alam niyo usa? Lalo na, Brother Junel, pag hinabol ng leon, karipas yan, takbo yan, takbo. Ngayon sa pagod niya, talagang humihingal pa yan para uminom doon sa batis. Ganun yung pagkauhaw niya. Sabi ni Psalmist, so panted my soul after thee, O God. Sabi niya, Panginoon, kung paano ang usa ay humihingal pa sa uhaw. Alam mo ba, Panginoon, ang aking kaluluwa, ganun din ang hingal sa uhaw patungkol sa inyo. Amen? Ibig sabihin, mga kapatid, pag si David ay nasa bahay, may problema sa bahay, may problema ang anak, may problema sa kapitbahay, may problema sa trabaho, may problema sa school, siya, mga kapatid, ay nadidrain. Siya, mga kapatid, ay nauuhaw. Kaya pag inaya mo si David na pumunta sa church, excited siya. Amen? Dahil ang church, ang house of the Lord, pag tama ang puso natin, refreshing for our soul. Hindi sa lahat ng pagkakataon, pera ang mahalaga. At dadating ang panahon, kahit pera, walang magawa sa pangangailangan mo. Are you with me? Na ang tanging Diyos lang ang makakagawa na hindi kayang gawin ng pera. Hindi sa lahat ng pagkakataon yung diskarte at runong natin ang kailangan natin. Kuminsan yung dunong at diskarte natin, walang magawa sa atin. At ang tanging Panginoon lang ang makakagawa para sa atin. Are you with me? May bill, may bayarin, may nagkasakit, inulan ng problema. Kaya itong si David, pag inaya mo, excited. Ano ang sumunod na talata? My soul thirsted for God, for the living God. When shall I come and appear before God? Itong si David, sinasabi niya dito, ang uhaw ko ay sa Diyos. At ang makakapatid lang ng uhaw ko, ang Diyos, ang presensya ng Diyos. Dahil may pagkauhaw, we need the living water. Dahil may pagkagutom, we need the bread of life. May kinuwento sa akin si Brother Joel, tsaka si Joy kasama niya. Isang araw daw silang mag-asawa ay gutom na gutom. Nag-Jollibee sila. Order sila ng chicken, ng rice. Kung ano yung drinks nila. Siguro Coke float. Di ko alam. Kung nagtitipid, tubig lang. Kumain silang mag-asawa. Gutom na gutom eh. Sabi ni Joy, ang ba tawagan dyan? Dear ba tawagan? Dear? O, mahal? Mahal, sabi niya ganon. Ito namang sangkap ng Jollibee, ito lang din naman yun eh. Di naman nababago yun, di ba? May mga takalan niyan kung ilang oras iluluto, ipipirito. Pero parang ang sarap ngayon. Ang sarap.
Alam niyo ang dahilan? Kasi ano po? Gutom sila. Are you with me? Ganon din mga kapatid. Kaya pag inaya mo si David, punta tayo sa church. Pupunta. Bakit po? Gutom. Wow. Alam niyo kung sino nakaka-appreciate ng preaching of the Word of God? Yung gutom. Amen? Kumisan, John 3:16 lang naman yung ipinreach. Dahil gutom ka. Parang sarap ng preaching ah. Amen? Bakit excited? Kasi si David, merong spiritualidad na nauuhaw, may spiritualidad na nagugutom, na kailangang makainom at makakain, at ang makakapagbigay lang nun, ang Diyos natin. At sa simbahang ito, ginugugol natin ng 1 oras, 2 oras para sa Kanya. Magpakabusog tayo. Amen? Minsan may kakamay sa'yo, Pastor, salamat po sa mensahe. Na-repress po ako, na-guide po ako ng Panginoon, na-rebuke po ako, naitama po ako ng Panginoon. Abay, nakakapagod yung buhay ng kasalanan. Pag nakorek ka, hindi ka na mapapagod. Isa sa nagpapapagod sa tao, nagpapa-stress sa tao, kasalanan. Ma-review ka dito, makorek ka dito, mawawala ang magpapa-stress sa'yo. Marirenew ka, marirevive ka, marerefresh ka. Sabihin nyo nga po, refresh. Sinong gumagamit dito ng laptop, desktop? Mahalaga sa mga yan ang refresh. Hindi titinuyan kapag ka ayaw nang mag-upload, ayaw nang nagmamalfunction na refresh. Ngayong umaga, refresh. Ganon. Ganon yung spiritualidad ni David. Ganon yung pagkauhaw ni David. Na ang tatakbuhan niya talaga ay ang batis ng Panginoon. Ang tatakbuhan niya talaga ay ang Panginoon. Di ba sabi ng Panginoon nung kausap niya yung babae? Sabi niya gano'n, ako yung living water. Amen? At sabi pa, aturo ng Panginoon, ako yung bread of life. Yung mga tao hanggang doon lang sa tinapay na pisikal eh. Alam mo, listen carefully. Pag nagiging rebellious na tayo, nagiging disobedient na tayo, gutom na ang spiritualidad natin yan. Amen? Amen? We need the Word of God. We need to eat spiritual food. Psalms 27 verse number 4. Ito ulit sabi ng psalmist, one thing have I desired of the Lord. One thing ang dinidesire ko sa Panginoon. That will I seek after, na aking hinahanap. That I may dwell in the house of the Lord. How many days? All the days of my life. To behold the beauty of the Lord and to inquire in His temple. Sabi ni David, kung pwede nga lamang eh. Nandun na lang ako sa templo ng Panginoon, araw-araw. Kaya lang hindi pwede may pasok sa school. Hindi pwede may trabaho. Hindi pwede may OT. Hindi pwede maraming ginagawa sa bahay. Pero sana ito yung desire ko. Ito yung hinahanap ko na sana nandito na lang ako sa house of the Lord araw-araw. Dahil dito sa house of the Lord, makikita ko yung beauty ng Panginoon. Anong beauty ito mga kapatid? Yung holiness ng Panginoon. Ulitin ko po, sa house of the Lord, ang makikita mo kabanalan ng Panginoon. Amen? If our heart is right, pag nagtrabaho ka, ang makikita mo sa trabaho mo, korupsyon, toxic na kasama sa trabaho, yung mga hindi naman nag-aral pero sila pa yung top-notcher sa school dahil malakal sa teacher. Nakuha niyo po ba? Sa trabaho niyo, may tamad, siya pa yung napupuri.
Sa bahay nyo, kita niyo mga anak na ayaw maghugas ng plato? Are you listening? Sa bahay nyo, may kita mo yung asawa mo na puro cellphone ang hawak? Are you with me? Kaya sabi ni David, kung bibigyan lang ako ng tsansa, ito yung desire ko, araw-araw na lang, para nakikita ko yung kabanalan ng Diyos. Hindi yung nakakainis, hindi nakakagalit. Yung mga kapitbahay na pag nagsampay ka ng iyong nilaban, tsaka magsisiga ng goma. Sabi ni David, kung pwede lang araw-araw, linggo. Naranasan niyo po ba yung ganong pakiramdam? Na parang ayaw niyo nang umuwi. Konti na lang panahon mga kapatid, kapag nag-rapture, araw-araw na talaga yan. Amen? Kaya itong si David, naintindihan niyo na si David? Pag inaya sa church, naintindihan niyo na po ang reason ni David? Masaya ako. Pag may nag-aya sa akin, na pumunta sa church. Amen? O mga anak, pag ginising ba kayo ng mga magulang niya, masaya ba kayo pag linggo? Hello mga anak. Naku, walang nag-i-amen na, hindi ata masaya. Are you with me? Sa eskwelahan nasa school ako. Puro selos lang ang nararamdaman ko. Kasi yung crush ko, naku, may ibang kinakausap. Bakit ko to sabi? Nangyari sa akin to Amen? Ako, iligaw tingin lang talaga nung araw Hindi talaga ako marunong ng mga pormahan. Diba? Amen. Alam niyo si Riben kahapon dumating dito. Pagdating dito, nagtatanong ko may lilinisin pa. Sabi ni Glay, okay na. Kumuha pa rin ng basahan, nagpunas. Mapalad, mapapangasawa nito. Amen. Amen. Sabi ni David, kung pwede lang Kasi ang dami siyang trabaho Kung pwede lang araw-araw na si church ako. To behold the beauty of the Lord and to inquire in His temple. Yung bang, Lord, nabibigatan po ako sa buhay na ito. Masasaktan po ako sa buhay na ito. Panginoon, tugunin niyo po ang panalangin ko para sa aking asawa, para sa aking trabaho, para sa aking negosyo, para sa may mga sakit naming mahal sa buhay. To inquire in His temple. Alam niyo, listen carefully. Be honest. Ilan sa inyo pagising sa umaga bago pumasok ng trabaho nakakapag-pray pa? Most of us hindi na natin nagagawa yon. Are you with me? Ilang mga estudyante bago kayo pumasok sa school nakakapag-pray pa kayo? Kung minsan wala nang time. Ilan sa atin dito nakakapag-pray pa bago matulog? Most of us hindi na nagagawa natin yon. Alam niyo kung bakit excited si David na pumunta sa house of the Lord? Kasi mapupuro niyang manalangin sa temple of the Lord. Amen? To inquire in His temple. Ang kanyang desire, ang kanyang hinahanap, makatahan sa bahay ng Panginoon all the days of his life. Sino mag-a-agree sa akin ng ganon? Amen? Kung pwede nga lang sana, araw-araw ang pananambahan. Okay, tatanungin ko kayo. Sino na po nakaten sa inyo ng 3 days camp? Okay, tagas pong kamay. Biten? Ella, nasan si Ella? Ilang araw gusto mo ng camp? 10 days? No, kanya po ibig sabihin? 3 araw pa lang yan na bumabad ka sa Word of God. Ayaw yun ang mag-uwian. Alam niyo ang pinakamahirap sa camp, yung huling araw.
Iyakan yan. Malulungkot yan. Bakit po? 3 days pa lang yun Sabi nga ni Eli, sana ang camp 10 days. Abay, walang awa sa kitchen staff Amen? Ano kanya po ibig sabihin? Are you with me? Kulang tayo sa babad ko minsan sa Word of God. Kaya yung appetite natin nasa mundo, wala na sa salita ng Diyos. Subukan yung kainin ng kainin uli yan. Wow, masarap pala talaga. Masarap pala talaga. Just imagine magre-request ng 10 days na camp. Rare yun, rare. Alam nyo, mga campers, bago nyo naranasan yung ganyang pakiramdam, naranasan na yan ni David. Listen carefully. Ang Book of Hebrews, naka-address sa mga Hudyong Kristiyano na nanlalamig sa pananampalataya, mga discouraged, mga matamlay sa paglilingkod. Diyan naka-address ang Book of Hebrews. Ngayon, bilang writer ng Hebrews, sabi nung iba, si Paul daw ang nagsulat nito, bilang author ng Hebrews, ang ginawa ng author, in-encourage niya itong mga nanlalamig na mga Hebreyong Kristiyano sa pamamagitan ng sulat, at ito po nga yung Book of Hebrews, at ito ang instruction niya to encourage those Christians na nanlalamig sa paglilingkod. Ano ang encouragement ng author? Hebrews 10:25. Ito ang encouragement. Amen? Sabihin niyo po, encouragement. Ito ang encouragement niya para bumalik yung sigla. Not forsaking. Huwag niyo na kasing kaligtaan, amen? The assembling ourselves together. Huwag niyo nang kaligtaan kasi yung pagtitipon. As the manner of some, na yung pagtitipon na ito, hindi lang kayo ang gagawa nito, may gumagawang iba nito. Nakakatulong kasi ito, kaya ginagawa, amen? But exhorting one another, and so much the more, as ye see the day approaching. Gusto ba natin, mga kapatid, yung desire na excited every Sunday, excited every prayer meeting? Huwag mong kaligtaan ng pagtitipon. Makakatulong sa pag-grow mo ito. Makakatulong sa pagtatag mo ito. Huwag kaligtaan ang pagtitipon. Subukan yung kaligtaan. It will affect your spirituality. Are you with me? Huwag na tayo, mga kapatid, mag-imbento ng mga strategy para tayo lumago. Are you with me? Ito po yung strategy. Alam niyo, pagkatapos ng chapter 10, chapter 11, anong binanat na ni Paul doon? Yung mga patungkol sa faith. Nagbigay siya ng mga halimbawa, mga karakter sa Bible, na matindi ang faith. Meaning to say, yun po pag dumalo ka, amen? Ang susunod na hakbang dito ng Panginoon, tuturuan ka ng Diyos to strengthen your faith. Faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. Huwag kaligtaan ng pagtitipon, gaya ng ginagawa ng iba. Kaya ginagawa ng iba kasi nakita nila na importante. Una, matapat na pananambahan. Amen? Pangalawa, matapat na pamumuhay. Bilang member ng church, it is important na dapat matapat ang ating
pamumuhay. Narinig niyo na ba ang mga katagang, ang mahalaga, masaya ka? Narinig niyo po ba yan? Ang mahalaga, masaya ka. Be happy. Hindi naman po masama na maging masaya. Pero po ito ang utos ng Bible para ang matapat nating pamumuhay ay may pangyari. 1 Peter 1:16. Because it is written, be ye holy, for I am holy. Alam niyo yung tunay na kagalakan, yung pamumuhay na maayos sa harapan ng Diyos. Kadalasan, masaya ka nga sa ginagawa mo, pero yung ginagawa mo, disobedient sa Diyos. Masaya ka sa nabili mo. Diba? Pagka may nabili, masaya. Pero mas inuna mo pa yan kaysa magtapat sa Diyos. Be happy o be holy? Be holy. Amen? Kaya wag ganun mga kapatid, na adapt tayo ng sinasabi ng mundo. Na basta masaya ka lang, okay na yan. Ang buhay, ano yan eh, basta masaya ka, hindi ka na-stress, basta masaya. Eh kung minsan yung masaya nga, eh, hindi kalooban ng Diyos eh. Hindi ganun ang matapat na pamumuhay ng Kristiyano. Be holy, hindi be happy. Amen? Outcome na lang na be happy, yung be happy. Outcome na lang ng be holy, ang be happy. Amen? The joy of the Lord is my strength. Ano ang kadugtong? 1 Peter 1:15. But as he which hath called you is holy, be ye holy in all manner of conversation. Masaya ka nga sa joke mo, kaya lang, green jokes. Be happy o be holy? Be holy. Masaya mong ikinukwento ang buhay ng iba, excited ka pa, nung pala, yung mali para sa'yo ang iyong ikinukwento. Are you with me? Be holy ang utos ng Panginoon. Hindi po be happy. At ang nakalagay sa Bible, in all manner of conversation. Sa pagsasalita, sa gawa, sa iniisip, in all manner of conversation. Be ye holy. Dahil ang tumawag sa iyo ay banal. Kaya yun po mga kapatid, 2 puntos natin ngayong umaga. Maging tapat tayo sa pananambahan. We pray to the Lord, Lord, yung appetite ko, hindi na ganoong katindi. Pag pinag-usapan kayo, ang inyong salita, ang inyong gawain, tinatamad ako. Lord, i-renew nyo ang aking spirit, i-revive nyo ako, lagay nyo ako sa path na kung saan gusto ninyo, katulad ng puso ni David. Kaya si David tinawag na a man after God's own heart. And then another thing, Lord, tulungan niyo po akong mabuhay na matapat sa pamamagitan ng mabuhay ng mayroong kabanalan. Kabanalan in all conversation. Guard your tongue. Guard your mind. Lagi nating isipin ang talata, mga kapatid, in all conversation. Kapag may nakapuslit, mag-pray ka agad, Lord, patawarin niyo po ako. Kasi mga kapatid, kapag ganito ang buhay natin, may kabanalan in all conversation. Wow! Nakaka-encourage, nakaka-uplift, nakakapagbigay ng sigla. Ang sarap namang kausap ng taong ito. Nung kinausap ko siya,
Na-enlighten ako. Lalo akong sinipag maglingkod. Amen? Lalo akong wow, amen. In all, conversation. Conversation. Kaya yun po mga kapatid, bilang membro ng church, inaasahan ng Diyos na matapat tayo when we talk about worship sa ating pananambahan. When we talk about sa ating pamumuhay, inaasahan ng Diyos, in all conversation, ipamuhay natin yung mga napag-aaralan nating salita ng Diyos. In all. Even sa pag-iisip, hingi tayo ng guidance sa Panginoon. I-guard natin ang ating mind sa mga isipin na hindi makakatulong sa ating paglago. Be ye holy in all manner of conversation. Amen? Amen. Praise the Lord. Ngayon po, ang Diyos na ito na nagtuturo ng kabanalan, nag-ako ng kasalanan. Ito'y walang iba kung hindi ang Panginoong Jesucristo. Wala siyang kasalanan. Banal siya. Sabi ng Bible ni hindi nagkasala. Even yung mga saksi, sabi walang kasalanan itong taong ito. Bakit napako ito sa krus? Wala namang kasalanan ito. Siya ay holy. Pero dahil tayo papunta ng impyerno dahil sa ating kasalanan, siya na banal, siya ay pumaba at inako niya sa krus ng Kalbaryo yung ating kasalanan na idadako tayo sa impyerno. Siya na ang umako, siya na ang nagbayad bilang Diyos na banal para ang taong makasalanan na pupunta ng impyerno, mayroon ng umako ng kanyang kasalanan. Ito'y walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Siya ang tagapagligtas na kailangan ng tao. Ama naming Diyos, salamat po sa inyong salita. Tunay nga, Ama, na kung bakit kayo na Diyos na banal, hindi nag-atubili na pupasahan ng aming kasalanan. Dahil masalimuot na impyerno ang aming dadakuan. Ngunit sa pagbabayad sa pamamagitan ng inyong dugo, kami ay pinawalang sala dahil sa pag-ako nyo ng aming kasalanan. Kayo ang aming kailangan bilang tagapagligtas. Kayo ang aming kailangan bilang mga naligtas na upang maging pattern ng kabanalan. Salamat dahil mayroong kayong salita at dito namin matutunton kung papaanong mamuhay ng may kabanalan. Church, mag-evaluate tayo sa ating mga sarili. Nararanasan pa ba natin yung pagkauhaw? Nararanasan pa ba natin yung gutom sa salita ng Diyos? Excited pa ba tayo na pumunta sa church? Excited pa ba tayong makainom ng salita ng Diyos? Excited pa ba tayong makakain ng Word of God? If you are excited, praise God. If you're not, talk to the Lord. You talk to the Lord. Minsan lang tayo maging membro ng church ng Panginoon. Bawat pagising sa umaga, lumalapit tayo sa kamatayan. Sabi ng iba, saka na lang. Ang saka na lang ay hindi tayo ang may hawak, ang Diyos. Habang may panahon pa, sabi ng Bible, gayoong nababatid nyo na malapit na ang kanyang pagdating. Do we realize that? Nalalapit na ang kanyang pagdating. Ang nire-recognize ng Diyos sa langit, yung good and faithful servant. Walang antas ng pinag-aralan, walang antas ng kayamanan. Hindi ganun ang mag-recognize ang Diyos sa langit.
ang nire-recognize ng Diyos, yung good and faithful servant. Ama naming Diyos, salamat po sa inyong salita. Tinulungan kami sa matapat na pananambahan. Tinulungan kami sa matapat na pamumuhay. Salamat, Panginoon. Babad pa kami. Tulungan niyo pa kami na makababad sa inyong salita, sa pananambahan, sa pagtitipon. Ito ang instruction para kami lumakas. Wala nang ibang paraan para kami lumakas. It is a concrete instruction para kami tumatag. Huwag kaligtaan ang pagtitipon. Salamat po. In Jesus' name we pray. Amen.